Magandang hapon po sa bawat isa. At alam ko po masaya po kayo dahil ilang araw po walang pasok. No, patuloy po nating panalangin ang ating bansa na ang Panginoon po ang kikilos. No? Marami pong apektado sa mga tagtuyo na nangyari sa Pilipinas. Pero katulad po ng ginagawa ng Panginoon in the Old Testament, ang mga anak ng Diyos ay hindi naapektuhan nito. No, kaya patuloy nating panalangin ang ating bansa upang hindi po maapektuhan ng tagtuyo. No, panalangin po natin kahit may tagtuyo, may ulan. Amen. Sino yung hindi naniniwalang kaya magpaulan ng Panginoon? Ang dami pala. Okay. Sa atin ngayon, no, tayo po ay binago ng Panginoon. Tayo po ngayon ay nandirito. Hindi lang para makinig, para po magpahayag po ng pag-asa. Magpahayag din po ng kabutihan ng Panginoon sa bawat buhay ng kakilala natin. Alam na po natin ang buhay na nasa Panginoon, di po ba? At alam natin, kapag po tayo ay nasa ating Panginoon, hindi po sigurado ang buhay, di po ba? Amen? Hallelujah. Buti na lang, di kayo natutulog. Tayo po ngayon, nandirito, dahil alam po natin, there is assurance na sa buhay natin sa habang tayo na nandirito sa lupa. Okay? Kaya nga po, patuloy natin panghawakan ang salita ng Panginoon. Patuloy nating aralin ito. Hindi lang po tayo nakikinig, aralin din po natin ang salita ng Diyos. Dahil po sa pagbabasa ng salita ng Diyos, meron pong binibigay na katalinuhan ng Diyos. Actually po, wala na tayong excuse. Sa mga cellphone po, nandiyan na yung Bible ngayon. Kung ayaw nyo pang magbasa, merong audio Bible ngayon, ang app na Bible natin sa mga cellphones natin. No? Kapag po wala kayong ginagawa, kahit na naliligo kayo, pwede kayo makinig ng salita ng Diyos. Kung nanaisin. No? Pero alam ko po, ang mga anak ng Diyos, mahihilig po sa chismis, di po ba? Na all ears po tayo kapag pinag-uusapan ang ibang tao. Sana po, all ears din po tayo kapag pinag-uusapan natin ang ating Panginoon. Especially no, sa ating new series for this April, yung pong The Works of the Holy Spirit. No, napakaganda po nito. No, yung first Sunday pa lang ay, di ko pa lang, sana po, with the power of the Holy Spirit, maintindihan po natin ito. No, yung pong, ang paksa po natin right now. No, ito po, sana po, wag po kayong liliman. Okay? Huwag kayong mag-go online. Mas masarap po nandirito. Kasi dito, kapag nakikinig kayo, nakakatulog kayo. Di po ba? Kaya sabi mas masarap dito face-to-face. Okay? Kasi pagdating sa bahay, walang thrill kapag kayo ay nanonood ng online, tapos nakatulog kayo, walang thrill. Tama? Walang thrill. Dito may thrill. Try nyo, matulog. Habang ako'y nagsasalita, may thrill. Amen? Amen? Hallelujah. Hirap, no? Although this is the most, no? Ito yung pinaka masayang oras. Hallelujah. Masaya po kasi ang hirap magpagising kapag ganitong oras. No, ito po yung challenge sa amin kapag 2:00 po ang schedule. Hallelujah. So ako po yung nag-expect na may makakatulog. Para hindi na po ako masaktan kapag natulog kayo. Hallelujah. So, pag-uusapan po natin, regenerating work of the Holy Spirit. Bago doon, tayo po muna manalangin. Panginoon, patuloy kaming umihingi, O Diyos, ng katalinuhan sa aming pag-aaralan sa hapong ito. Dalangin ko rin, O Diyos, na Ikaw ang magturo. Let your Holy Spirit be upon us. Give us this, Lord, yung the interest, O God, to listen to your word. Not only to listen, Lord, but to empower us to work according to your Holy Spirit
at makita po namin ang kagandahan ng aming pag-uusapan na kapag ito'y nataglay namin. Continue, Lord, to work in our lives, to regenerate us, at dalangin ko, O Diyos, give us the strength, even, Lord, yung enthusiasm to listen to your word, upang hindi po kami makatulog, kundi, Lord, maging attentive po kami in listening to your word. And be with us, Lord, at patuloy na ikaw ang maghari sa aming buhay, at maging, Lord, sa bawat isa na nandyan na nakikinig, Lord, as we pray, na maging enthusiastic in listening to your word. Be with us, Lord, and continue to empower us. This we ask in Jesus' name. Amen. So the regenerating work of the Holy Spirit. So bago po yan, pag-uusapan po natin o pag-aaralan natin, briefly, yung Holy Spirit. Alam niyo po, pag pinag-uusapan ng Holy Spirit, especially the Trinity, hindi po yan kayang i-discuss talaga ng tao. It's a mystery actually. At it takes faith. Kailangan ng faith kapag pinag-aaralan po natin yung Trinity. Parang sabi nga ni Pastor Manny, na ang Trinity, yung mystery ng Trinity, ay parang isang dagat na pinapasok lang natin sa isang tabong lalagyan. Okay? Kakasya ba yung isang dagat sa isang tabong lalagyan? Okay? Kasi po, ang Diyos ay, He is actually infinite and our mind is finite. No, makitid, kukonti, pero malawak ang kaisipan ng ating Panginoon. Kaya nga pananampalataya ang kailangan natin. So sabi po sa pag-aaralan natin, who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is the third person of the Trinity. This means the Holy Spirit is God. Hallelujah. Co-equal with God the Father and God the Son, and is of the same essence. No, pare-parehas. Ibig sabihin ng essence is kakayahan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are distinct from one another in terms of their personal relationship. Okay, sabi po ni tightly next, no? At actually po, this mystery, kaya nga sabi ko, it's a mystery na ang Diyos lang po ang pwedeng mag-discuss nito. Kaya nga it involves our faith na even today, ang Holy Spirit ay available para sa ating lahat. No, not only in the Old Testament, actually, the Holy Spirit is the God on earth right now. He is our God who is with us right now on earth. Okay? Tingnan po natin, in Genesis 1:26, when God said, let us make man, ang kausap po noon ng Panginoon, the Trinity. Okay? Hindi po mag-isa John, no, ang ating Panginoon. Actually, sari rin po ng 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, where the Spirit of the Lord, there is freedom. Where the Spirit of the Lord, meaning, the Lord, yung Lord po dito pertains to Jesus. Okay? Now, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. Meaning, we can also call the Holy Spirit as Lord. No, hindi po tayo nagkakasala nun. But, with this freedom, no, meron tayong kalayaan to pray, meron tayong kalayaan to ask, okay? But it's not freedom to indulge our simple flesh. Okay? Sabi po ng Galatians, hindi to freedom just to enjoy our simple nature. Okay? Dahil sabi ng Titus, we have been, the grace will teach us to say no to worldliness. Hindi po yan freedom just to do what you want. This freedom is to obey the Lord. Yun po yung freedom dito. Okay? At sabi rin ng John 16 verse 7, ito pong event na to ay Last Supper, kaya nagbibigay na po ng instruction ng ating Panginoon sa kanyang mga apostles. But very truly I tell you, okay? Katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Although, hindi lang ngayon nagsalita ang Panginoon na totoo, no? Marami na po tinuro ang ating Panginoon na katotohanan, pero binibigyan lang ng emphasis ng Panginoon sa kanyang mga apostles ang salitang ito. It is for your good. Okay? Ikakabuti nyo. Parang ang tanong, kasi sinasabi ang patungkol dito, yung John 16, patungkol dito sa kamatayan ng Panginoon, na siya ay aalis, no? Na siya ay mamamatay,
parang hindi nila mag-grasp bakit iiwanan sila. Parang nandun na yung confidence nila with Jesus kasi matapang sila kapag nandyan ang Panginoon. Okay? Kaya sinasabi ng Panginoon sa kanila, it is for your good, for your benefit, that I am going away. Aba, aalis siya. No, parang yung paborito mong tita na parating nagpo-provide sa'yo, tapos bigla sasabihin, oh, laalis na ako, ha? Iiwanan na kita. Pero it's for your own good. Okay? Pero dito po siya good. Bakit po siya good? Sabi niya, unless I go away, the advocate will not come to you. Okay? Sinasabi ng Panginoon dito na yes, yung advocate, yung Holy Spirit na ang pinag-uusapan dito, hindi siya darating sa inyo. If I go, I will send Him to you. Pero kung aalis ako, isi-send ko sila sa inyo. Okay? Hindi sila iiwanan. Alam ng Panginoon na nandun yung takot. Pero sinasabi ng Panginoon, mag-iiwan ako. Magpapadala ako. I will send Him to you. Who? The advocate. Okay? Ibig sabihin yung advocate, okay? The name of the Holy Spirit, para lang mabigyan natin ng diin yung advocate. Next. Nandyan ba yan? Okay. No. The main names of the Holy Spirit, actually, hindi lang advocate. No, sa Bible, mababasa natin, He is the counselor. Siya yung magbibigay ng advice. Siya yung nagbibigay ng comfort. Okay? Hindi lang siya word na advocate. Ibig sabihin ng word na advocate is comforter. Okay? Ibibigyan niya kayo ng comfort. Okay? Kakaunselan niya kayo. Okay. Ngayon, nung sinabi ng Panginoon, I will give you advocate, the word is, saan ako? It will not come to you, but if I go, I will send him to you. Okay. Yung kagandahan nito, sabi ng John 14:16, sa John 14:16 niya, okay, I will ask the Father and He will give you another advocate. Okay. Yung word na another dito, punta tayo sa alos, okay? Yung word na another, okay? Ibig sabihin, ang Greek word niyan is alos, which means another of the same kind. Hindi siya heteros. No, yung heteros kasi, it's a different or opposite kind. Ang ginamit na word, kasi po yung word na another, sa Grego, dalawa ang ibig sabihin. Hindi katulad sa atin ngayon, yung pag-another, ibig sabihin magkaiba. But this time, ang ginamit the word is alos, the same kind. Okay? Parang humihingi ka ng mangga, ang ibibigay sa'yo, mangga din. Hindi siya santol. Pag sinabing ang binigay ay santol, halimbawa, sabihin mo, gusto kong ng prutas ulit. Okay? Wala nang available na mangga. Pwede santol. It's the same fruit, pero magkaiba na sila. Pero yung the same kind, parehas pa rin. Although hindi natin mabigyan ng pagsasalarawan yung the same mangga. Kasi may mga mangga na pinitas, kahit isang puno lang yan, minsan magkaiba ang korte, magkaiba ang size. Pero yung another na ginamit dito, the same kind. Parehas na uri. Kung titikman mo, parehas na parehas, walang pinagkaiba. Gising pa po ba kayo? Okay. Yun po yung ibig sabihin ng alos. Okay. Ngayon, saan ako? Okay. So yung advocate naman, ang ibig sabihin yan, ang word niya yan sa Greek is parakletos, meaning it's a counselor, intercessor, no? Comforter, helper, who encourage us, who comforts us. Sa New Testament po, yung word na advocate, ibinigay lang po yan sa Santong Espiritu at sa ating Panginoon. Na hindi lang sa Santong Espiritu na binigay yan, yung another advocate, but actually, in-entitled din yan sa ating Panginoon. Sabi sa 1 John 2:1, my little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, he may have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So the advocate here in 1 John 2:1 is
Jesus Christ. So, Holy Spirit and Jesus Christ ang pinag-uusapan natin, yung word na advocate. Dahil nga po, the Holy Spirit is also called the Spirit of Jesus. Okay, wag po kayo maguluhan. The Holy Spirit is also called the Spirit of Jesus. Para patunayan po natin yan sa Philippians 1:19, "For I know that as you pray for me and the Spirit of Jesus Christ helps me, this will lead to my deliverance." Sabi rin po ng Romans 8:9, "You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ." Okay? So yung Holy Spirit ay tinatawag din po siyang Spirit of Jesus Christ. Nandun din po sa Galatians 4:6, "Because you are His Son, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father." Hallelujah. Alam niyo po yung kasarapan at kagandahan nito? As we have the Spirit of His Son, we can call God as our Father, as Abba, Father. Pag sinabing Abba, ito yung endearment. Ito yung kung paano mo tawagin na very sweet ang iyong ama. Lalong-lalo na kapag humihingi ka ng allowance. Kasi po lahat nung tayo pa yung bata pa, kapag ikay humihingi ng allowance sa tatay mo, medyo malambing ka na. Pero kapag inuutusan ka na, masungit ka na, di ba? Okay? Yun yung pagtawag. But this time, in the Old Testament, they are calling God as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. But right now, in the New Testament, because of the Spirit of His Son, Jesus, we can call God right now as Abba, Father. As Daddy God. Tatang sa kapangpangan. Amen. So the Spirit who gave this power to the prophets in the Old Testament is the same Spirit of Jesus. No? Tingnan natin sa 1 Peter 1:10-11. Okay? Pertaining to the Old Testament. This salvation was something even the prophets wanted to know more about when they prophesied about this gracious salvation prepared for you. No, pinrapisay na to in the Old Testament. They wondered what time or situation the Spirit of Christ within them was talking about when He told them in advance about Christ's suffering and His great glory afterwards. Sa Old Testament po, pinahayag na isulat na prophesy na may Kristong darating at magsasuffer because of our sin. Actually, sa Psalms 22, nakasulat po yon kung paano po ipapako, paano po lilibakin ang ating Panginoon sa krus. Psalms 22, at more than 1,000 years ago, sinulat po yan, pero nangyari. Okay? That was in the Old Testament. Okay. So in 2 Corinthians 13:14 said, "May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all." Tingnan niyo po, no? This Trinity, this mystery, sinabi niya that the grace of the Lord, tapos sumunod po siya, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. Okay? Be with you all. Hallelujah. This is Trinity. Pero tingnan niyo po, the word Holy Spirit o fellowship of the Holy Spirit, ang Greek word na ginamit ay koinonous o koinonia, no, kapag in female version. Pero ang ginamit po is koinonia o koinonous, ibig sabihin po is the fellowship or to be partner with, to be connected with. Ibig sabihin po nun, tayo po ay binigyan pagkakataon with the power of the Holy Spirit na meron tayong connection sa ating Panginoon. Meron tayong kaugnayan. Meaning the indwelling presence of God, including yung constant communication natin sa ating Panginoon, we don't need to go in Jerusalem para lang makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Meaning, as we have the Lord, as we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, darating yung Holy Spirit, then we can call Him Abba Father because the Holy Spirit lives in us. Hallelujah! Tulog pa po kayo. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, nangyari ito, ginagawa ng Panginoon na ito, dahil po ang Diyos ay nagigipag
Hindi lang po nakipag-reconcile, nakikipagrelasyon po sa bawat isa. Tingnan niyo po, paano po yung relasyon kapag sinasabi, I am praying to the God of Abraham? Di po ba may magandang relasyon kapag sinasabi mong, Our Father who art in heaven? Hallelujah. Gaano po kasarap yung tawagin natin ang Creator natin as our Father. Meaning, meron tayong intimate relationship with our God. At nagiging posible po yan kapag nangyari po yung regeneration. Tingnan po natin yung Titus 3:4-7, yung regenerating work of the Holy Spirit. But when the goodness and the loving kindness of God, our Savior, appeared, He saved us not because the works done by us in righteousness. Meaning, kaya po tayo naligtas not because of our good works, but because of Jesus. But according to His own mercy, by the washing of regeneration, meaning we are cleansed spiritually, and renewal of the Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ, our Savior, so that being justified by His grace, we might become heir according to the hope of eternal life. Okay? Hindi lang po tayo na-regenerate. Ibig sabihin ng word regeneration is na-born again at yung renewal. Okay? Hindi, balik tayo. Yung renewal, ito po yung a changed person. No? Through the power of the Holy Spirit. Hindi po mangyayari yan without the Holy Spirit within us. Kasi po sabi niya, whom He poured out on us richly through the Lord Jesus Christ, our Savior, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. Meaning, yung Holy Spirit, ito yung ngayon nagbibigay sa atin ng empowerment para tayo ma-regenerate. Para tayo magkaroon ng renewal, magkaroon ng acceptance. Tayo po ay hindi lang po, by the way, no, meron po kasing washing eh. Yung iba sinasabi nila yung washing, baka water baptism yan. No, it's not water baptism. Yung regeneration, ito yung spiritual cleansing ng ating Panginoon as we receive Jesus as our Lord and Savior. Tingnan niyo po, nung tinanggap natin si Lord with all our heart, tumabang na po yung kasalanan sa atin. Nagsimula na tayong nagsimula na tayong tingnan ng ating Panginoon. Dati tinitingnan lang natin ang sarili natin. No, noon, nung wala pa tayong relasyon sa ating Panginoon, ang panalangin mo, Diyos ko, dinan mo pong makanini. Diyos ko, bisa ko ring makanini. No, Tagalogin ko, Panginoon, pengi nito. Panginoon, pengi noon. Okay? Later on, ang tawag mo na sa Panginoon, pengi noon. Kasi puro ka pengi. But when we receive the Lord Jesus Christ, nagkaroon ng washing of regeneration and the renewal of the Holy Spirit, we started to glorify God. We started to look on Jesus. Hindi na po yung inward looking. Outward looking na po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Hindi ko po alam kung ganito rin po kayo. Kapag po kayo mag-church, nag-decide na mag-church ngayong oras na to, habang naliligo kayo, iniisip nyo na ano isusuot nyo to appear in the presence of God in His sanctuary. Okay? Appropriate ba ang damit ko? Okay lang ba yung ganito kaiksi, yung palda? Okay lang ba yung spaghetti? Di na yata spaghetti ang tawag ngayon, no? Bihon na, no? So sobrang nipis. No? Okay lang ba to yung damit ko? Di ba? Habang naliligo ka pa lang, nagpaplano ka pa lang pumunta ng church, inisip mo na rin yung mga susuot mo because ang pinupuntahan mo, hindi yan party. Ang pinupuntahan mo, yung presensya ng Diyos. Nagbigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. At nangyari yan not because of your good works, but because of the works of the Lord, because of His grace as well. No? Kaya nga, it's not against, no? Not because of the works done by us in righteousness. No, we are saved not because of our good works, we are saved because of our faith through grace in the Lord Jesus Christ. Take note. Amen.
Okay? So yung salvation natin, hindi yan base sa good works natin. Kasi po yung good works, natural po yan after we receive the Lord Jesus Christ. Why? Because God is good. And because God lives in us, naglalabas po yan ng good works. Okay. Yung pong regeneration, sa adjective po yan, ano po tayong definition. Pag sinabing regenerate, it's a spiritually reborn or renewed or converted. No, pag pinag-uusapan po natin yung regenerate, ang ibig sabihin po niyan, spiritually reborn, na ipanganak muli. Amen. Okay? Meaning, na ipanganak muli, form or create, restored to a better. Meaning, we can now have this capacity or the ability to glorify God kapag tayo ay na-regenerate. Kung talaga pong born again po tayo, nagbabago po ang buhay natin. Amen. Paganda ng paganda yan. Amen. Naniniwala po ba kayo na ang pag-aasawa sa simula lang masaya? Ako naniniwala ako na ang pag-aasawa sa simula lang masaya. Kasi pasaya ng pasaya yan. Ganon din ang Kristiyanong buhay, pasaya ng pasaya yan. Hindi yan palungkot ng palungkot. No? Dati ganito. Kung manalangin tayo dati, 1 minute, 3 times a day. But as we experience the regeneration of the Holy Spirit, hindi na po tayo magkasya, hindi na po tayo makaalis ng bahay without praying. Amen? Sino dito yung paglalis ng bahay niya, papunta ng church, Lord, yung akin po, pakiredy na mamaya. Yung tatanggapin ko mamaya, ng katalinuhan na galing sa iyo, pakiredy na po. Pakiredy na rin po ang aking katalinuhan. Sino yung excited? Alam niyo po yung, sino dito yung excited na manood ng concert? Sino kasi yung lately na nag-concert dito sa Pilipinas? Taylor Swift. Okay? Merong bago yan, si Taylor Ring. Ay. Sino dito yung meron kang ticket, papunta ka sa isang concert, na kapag nagpunta ka, wala kang preparation na gagawin. Hindi ka maliligo, hindi ka magbibis, natural lang. Meron ba? Palagay ko, maging yung damit mo, gusto mo yung presentable. Palagay ko yung gagamitin mo at susuot mo pabango, yung pabangong pangburol. Yung madalang mong gamitin. No? Palagay ko, mga 2 hours before the concert, nandun ka na. Kasi excited. Amen? Ngayon, sino excited sa ating Panginoon? Amen? So kapag excited ka sa ating Panginoon, alam mo na. May kita yan sa gawa. Pinag-ahandaan yan kapag excited ka. Amen. Lalo na kapag hindi mo pa alam ang pupuntahan mo, nakita mo lang sa Facebook kung gaano kaganda. Hindi ka na makatulog. Ay, ako lang yan. Sorry, iba pala yung kausap ko. Amen? No? Sino dito yung nakaranas na mag-field trip? Tapos yung gabi bago field trip, di na makatulog. Kasi ang iniisip ko, ano babaunin niyang chippy? Ano babaunin niyang chichirias? Hallelujah. No? Ngayon, another word na renewal, no? Punta tayo. No? To cause to be reborn spiritually, to reform completely in ways you think or behaving, to generate, to produce again, especially to replace lost or damaged part by a new growth of tissue. No? Kapag sinabing regenerate. Pero meron din pong another word ng it's word palingenesia. Ang ibig sabihin po niyan is renewal, rebirth, regeneration. Almost the same.
Ngayon po sa Tagalog, para di po tayo magkaligawan, ang pinag-uusapan po natin, pinagbagong buhay. Yung regenerate. Ibig sabihin nito, ito po yung born again experience natin. Amen. Okay. Alam na alam mo na meron ng regenerating work of the Holy Spirit sa buhay natin because the life that we have in the Spirit the regenerating work of the Holy Spirit gives us life in the Spirit by being born again. Okay. Yung regeneration na ginagawa ng Holy Spirit, nangyayari yan kapag tayo na-born again. Kailangan natin tanggapin sa Lord. Kailangan natin siya bigyan ng access. Without it, walang born again experience. Hindi ka babaguhin ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka maboborn again. Hindi ka mare-revert. Hindi ka mare-regenerate without allowing God to work in your life. Kaya nga alam na alam mong ikaw ay born again kasi nga may pagbabago nang nangyayari sa buhay mo. Amen. Ibig sabihin, nakakakilos ang Holy Spirit sa'yo. Okay, ganito. Hindi ka born again because you are just attending church. Ulitin ko. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay born again kung umattend ka lang na church. Kaya mong sabihin na born again ka when you start loving God with all your heart. With the help of the Holy Spirit. Kapag ang Holy Spirit nakakakilos na sa'yo. Kapag hindi ka na masaya kapag gumagawa ka ng kasalanan, meaning the Holy Spirit, the advocate, kumikilos na. Hallelujah. At ang gagamitin ng Panginoon ng Santong Espiritu to convict us sa ating mga kasalanan, He is using God's Word. Kaya nga napaka-importante po na basahin natin ang salita ng Diyos dahil din po nakakakilos ang ating Panginoon. Sabi po ng Ephesians 2:1, as for you, you were dead in your transgressions and sin. Pag sinabing dead, hindi lang yung patay. Ibig sabihin separated from God. Ito yung naranasan nila Adam and Eve when they sinned. When they disobeyed God. Nakaranas sila ng separation. Because of sin and transgressions. Na maling gawain. Meaning, tayo po ngayon ay nireconcile na ng Panginoon kasi na-born again po tayo. Sabi po ng Romans 3:23, for the wages of sin is death. Pero ngayon, yes, magkaiba po yung nagkakasala sa namumuhay sa kasalanan. Yes, tayo po, born again po tayo, nagkakasala po tayo, pero bumabalik tayo sa ating Panginoon. Hindi na po tayo namumuhay sa kasalanan, magkaiba po yun. Ibig sabihin, namumuhay sa kasalanan, yung pong kasalanan, ini-enjoy pa natin. Kapag ikay born again na nakakaya naman, nakakaya naman kay Lord, ibinigay niya ang buhay niya sa'yo, tapos na-born again ka, tinanggap mo yung kaligtasan ni Lord. Nakakaya naman kay Lord kung hindi ka nagbabago. Kaya tayo sinave ng Panginoon because of our sins. Amen. Kasi alam ng Panginoon, without Him, without His grace, hindi po tayo maliligtas. Kasi wala man po tayo pwedeng pagmalaki sa ating Panginoon. Yung katalinuhan mo, hindi yan enough sa ating Panginoon. Yung kagandahan mo, hindi yan enough sa ating Panginoon. Yung talent mo, hindi yan enough. Kasi ang source niya ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang pwede lang natin gawin sa ating Panginoon, tanggapin siya sa buhay natin at magkaroon ng connection sa ating Panginoon to make us alive. Tingnan po natin sa Colossians 3:13. You were dead because of your sin. Hallelujah. And because your sinful nature was not yet cut away, then God made you alive, for He forgives all our sins. Tingnan niyo po, no? For you were dead because of your sins. But because we are now having life, alive, kaya po tayo nagkaroon yan because He forgave all our sins. Nagkasala po tayo. Pero pinatawad na tayo ng Panginoon. Nakakaya po sa ating Panginoon, kung tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon, tapos gagawin mo ulit yung kasalanan.
Hallelujah. No? Nakakaya. Buti na lang nung ako'y kabataan pa, hindi pa ako kinuha ni Lord. Kasi walang hiya eh. No, uwi akong lasing, hingi ng tawad sa aking kasalanan kasi matutulog ako. Mamaya hindi ako magising. No? Tapos maamoy mo pa yung kamay mo, yung mga naninigarilyo. Maamoy mo yung kamay mo, yung amoy usok ng sigarilyo. Ilalayo ko po yan sa mukha ko kasi po hindi ako makatulog nang hindi ko katabi ang kamay ko. Na gusto ko yung kamay ko nasa tabi lang ng mukha ko. Paano ako makakatulog? Amoy sigarilyo. Hallelujah. Amoyin mo yung kamay ng katabi mo. Tapos sabihin mo sa kanya, magbago ka na. Okay? Doon mahuhuli, no? Although sinasabi ng iba, Pastor, ang hirap. Anong mahirap? Mas mahirap yung ginawa ng Panginoon para patawarin kasi yung kasalanan. Hallelujah! Pero nakakaya sa ating Panginoon, pinatawad na tayo ng Panginoon, tapos nagpapatuloy ka. No? Kunwari, tinanggap mo si Lord, tapos nagpapatuloy ka sa kasalanan mo. Ikaw kaya ipako sa krus. No, katatapos lang ng Friday, di ba? Hallelujah. Sino nanood? Hiya pa kayo, no? Sana wag na natin suportahan tayong mga Kristiyano. Kasi kaya nga po, pinutuloy nila yan kasi marami pang nanonood. Praise the Lord. Wala na kayo doon. Bato-bato sa langit. Hallelujah. Amen? Kaya nga tayo nakakaranas ng quality of life because the Lord has forgiven us because of the Holy Spirit that is in us. Na-born again po tayo. Alam niyo yung pagiging born again, di mo kaya yan without the empowerment of the Holy Spirit. No? Because this life that we have in Christ, nangyayari yan, nagiging powerful yan with the power of the Holy Spirit. Di mo kaya baguhin ang sarili mo. Kaya nga, binigyan tayo ng advocate, binigyan tayo ng Holy Spirit, binigyan tayo ng counselor. Yung counselor, nagbibigay ng advice yan. Meron bang counselor na walang advice na binibigay? Kaya nga, counselor yan, nagbibigay ng advice. Ibig sabihin, minomotivate ka, ini-encourage ka. Hindi mo kayang magbago actually. But thanks the Lord kasi merong Holy Spirit na binigay. No, dahil alam ng Panginoon, ikaw ay mapapahama kapag hindi mo tinanggap ang kanyang Santong Espiritu. Kapag tinanggap mo ang ating Panginoon, package deal, dumarating yung Santong Espiritu sa atin. Tingnan niyo po. Yung may sakit, ano kailangan nila? Yung may sakit, kailangan nila ng kagalingan. Kaya nga lumalapit sila sa doktor. Yung mga namamatay, anong kailangan nila? Puninarya? Hindi. Si Lord. Okay? Bago yun. Kailangan nila ang ating Panginoon para mabuhay sila. Tingnan mo. Bakit po tayo pumunta sa mga doktor? Para gumaling. Tayo po na namamatay without the Lord. Kailangan natin ng Panginoon para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Lahat po tayo mayroong buhay na walang hanggan. Pero mamimili lang po tayo sa dalawa. Separated sa ating Panginoon or to be with God. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Ephesians 4, para po maintindihan natin. Ephesians 4, 4-5. Ephesians 2, 4-5. But God is so rich in mercy. No? Sobrang umaapaw yung awa ng ating Panginoon. He loves us so much. No, grabe rin. Kapag sinabing so much, manyang pukaki. Sa sa Kapampangan. Okay. That even though we were dead because of our sins, He gave us life. When He raised Christ from the dead, it is only by God's grace that we have been saved. Okay? Binigyan tayo ng pagkakataon na maranasan yan because of His grace. Pero, of course, we need to accept the Lord Jesus as our Lord and Savior. Other than that, hindi natin magagawa yan, hindi natin makukuha yan. Kaya nga, we need to accept the Lord Jesus Christ in our life. Ikaw ba gustong-gusto mo yung one-way love affair? Yung ikaw lang nagmamahal, pero yung isa ayaw ka niya? Gusto mo yon?
Of course, hindi. Gusto mo ba na kapag ikay nanliligaw, busted ka? Gusto mo ba yon? Praise God. Nawala na ako sa sumpa ng busted. Sinagot ako ng misis ko. Gusto mo yon, yung binibigay mo yung best mo pero busted pa rin? Gusto mo yon? Nababusted? Ano pakiramdam na kapag ikay nabusted? Masaya. Nakaka-encourage. Tama? Yan ang gusto ko sa inyo eh. Very alive kayo. Okay? Of course, parang lumilit yung mundo. No? Ang gandang-ganda ng mga pinapanood, pero ikaw, ang sarap ng kape, pero ikaw, ayaw mong inumin. Okay? Masakit, di po ba? Yung iba, parang ayaw magsalita, parang di na-busted din, no? Ako, relate na relate eh. Si Lord matagal na naliligaw sa atin. He's rich in mercy and He loves us so much. Kung hanggang ngayon si Lord busted sa'yo, alam mo na, damdamin ni Lord. Amen. Amen. Okay? Kaya nga po, nais ng Panginoon kapag sumagot ka, kasi ang Panginoon kapag nagkipagrelasyon sa bawat isa sa atin, ayaw niya na panandalian lang. He wants it na makarating tayo sa langit. Lahat ng nagmahal sa ating Panginoon, na minahal ng Panginoon at nagmahal sa Kanya, yung nakipag-connect, nakipagrelasyon sa ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon, forever din. No, kaya nga, life in the Spirit, ang ibig sabihin po nito, no, John 3, verse 3, no, yung pagiging born again natin, no, life in the Spirit, Jesus said, very truly I tell you, another word, very truly, meaning binibigyan ng emphasis ng Panginoon, no one can see the kingdom of God unless they are born again. No, hindi mo makikita yan. Meaning, kung hindi ka nagipagrelasyon sa ating Panginoon, hindi mo tinanggap as our Lord and Savior, hindi ka mababorn again at hindi mo makikita ang kaharian ng Panginoon. Okay, tinanong ni Nicodemus, how can someone be born again when they are old? Naisip na niyon? Actually, within 5 seconds na lumabas ang bata sa sinapupunan ng nanay, hindi mo na yung maibalik. Okay? Yung kapag nakita ng doktor, kapangit na bata, balik yan. Hindi pwede. Okay? Hindi na pwede. Okay. Saan nagtanong si Nicodemus? Kasi parang first time yung marinig yung word na born again. Okay? Surely they cannot enter second time into their mother's womb to be born again. Kaya nga nagulat ang ating Panginoon. Sabi niya sa verse 5, Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and of spirit. Yung iba sinasabi nila, yung born of water dito, water baptism. Yung nakapako sa krus, halimbawa lang ito. Hindi na water baptism, pero sabi ng Panginoon, today you will be with me in paradise. Hindi sinabi ng Panginoon, after you have baptized in water, you will be with me in paradise. Wala na pagkakataon yung magnanakaw, nakapako na sa krus. Okay? Pero ang pinag-uusapan natin, yung born of water, ito yung palubigan na sa sinapupunan ng nanay natin. Kaya nga yung mga baby, itapon mo yan sa tubig, marunong lumangoy kasi yun ang gawain nila sa loob, lumalangoy. Okay? So yun ang pinag-uusapan. And the Spirit, ito yung born-again experience. Tapos ito, binigyan ng emphasis ng Panginoon. Flesh gives birth to flesh. But the Spirit gives birth to spirit. Kakaunawaan po tayo dito. Hallelujah. Ibig sabihin po, lahat po tayo para po makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Kasi po yung isa, yung verse 3c, but this time, enter na. Ibig sabihin, we can experience heaven. We can enjoy heaven when we are born in the Spirit. Mapapanganak muna tayo, tapos tatanggapin natin si Lord, mababorn again tayo with the Spirit, with our Spirit. Ito yung regeneration. Okay. Walang papasok sa langit na hindi pinanganak mula sa nanay. Hindi ko rin alam yung mga test tube babies, hindi ko po alam.
Hindi ko alam. Yung clone, definitely no. Kasi hindi sila dumaan sa process. Kaya nga ang Panginoon, example ng Panginoon, dumaan siya sa process ng tao. Hallelujah. Are you with me? Kaya nga, blessed tayo, pinanganak po tayo mula sa nanay natin, hindi sa tatay natin. Okay, yun yung process, nanay. Okay? Kaya nga, the flesh gives birth to flesh. No, sa nanay po natin. Kaya nga po, naniniwala po ako, walang pupunta ng langit na nabuhay dito nang hindi siya nanggaling sa process. Hallelujah. Pero ba't natin po problemahin yun? Naisilang lahat tayo sa nanay natin, di po ba? Ang problemahin natin yung buhay na walang hanggan na binibigay sa atin ng Panginoon kung talagang tayo po ay born again. No, sabi rin na 1 Peter 1:23, "For you have been born again, not of perishable seed." Ibig sabihin, yung born again process natin, it's through the living and enduring Word of God. Trabaho or pagkilos ng Santong Espiritu. Na-born again tayo not because of our flesh. Hindi dahil isinilang ka lang. Na-born again tayo dahil kumilos ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Hallelujah. Sabi po na Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So without God's Word, hindi po tayo magbabago. Hindi po rin po natin tatanggapin ang Santong Espiritu without the instructions of the Lord. In Ephesians, tinanong ni Pablo, narinig nyo ba yung Santong Espiritu? Hindi nga namin alam eh. Okay? Hindi ko sinasabing hindi sila ligtas, pero ito, yung kagandahan na alam mong may Santong Espiritu and that the Holy Spirit is working in your life. Yun yung kagandahan. Ibig sabihin, alam na alam mo, ikaw ay anak ng Diyos dahil yung kanyang Santong Espiritu nasa atin. Hallelujah. Amen? Kaya nga importante yung regeneration, yung born again experience. No, ulitin ko, hindi ka born again dahil umattend ka lang ng church. Born again ka dahil kumikilos ang Santong Espiritu sa buhay mo. Amen? Ang daming nalungkot. Ulitin natin. No, kung talagang born again ka, 2 Corinthians 5:17. Therefore, kaya nga, sabi, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Ano yung old passed away? Yung mga dati mong sinful nature, no, yung dati mong ginagawa, yung hindi kaaya-aya sa ating Panginoon, yun yung old nature mo. Ito yung mamamatay. Behold, the new has come. May nabuhay. May namatay, may nabuhay. Okay? Because we are in Christ. We are new creation. No, yung sarili mo, you started looking not within yourself, you are looking to Jesus right now. No, dati yung old nature natin puro ano yung sa akin? Meron ba ako diyan? Anong makukuha ko kung atin ako ng Calvary Temple? Alam mo makukuha mo sa Calvary Temple? Salita ng Diyos na magpapabago sa buhay mo. Amen? So, hindi yun yung bagay na basta alam mo lang. Ito yung mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, the old has gone and the new has come. We become a new person through the Holy Spirit, regeneration. Kaya nga may pagbabago because of the Holy Spirit. Pangalawa, regenerating work of the Holy Spirit gave us the right to become children of God. Hindi lang tayo na-born again. Itong kagandahan, tayo'y anak ng Diyos. Alam niyo yung kagandahan ng anak ng Diyos? Any time of the day, pwede ka lumapit sa Kanya. Amen? Meron ba kayong anak na kapag lumapit sa iyo, hindi mo papansinin? Hallelujah. Hindi ba? Pag yumakap sa iyo, hindi mo yayakapin kahit may ginagawa ka? Ito, illustration lang. Kung halimbawa, tatay mo si Bongbong.
Si Bonggang Bongbong. Nandiyan pa ba yan? Ano ba si President Bongbong ang tatay mo? Tatawagin mo siyang President? Na makikipag-appointment ka pa kapag gusto mong lumapit sa kanya? Dadaan ka pa ng sekretarya niya na sasabihin mo, gusto kong makausap si President. Anak ka niya, dadaan ka pa sa sekretarya niya? Of course not. Kahit may meeting yan, kapag lumapit ka sa kanya, lalo kapag ikaw umiiyak, may meeting. Yung tatay mo, si President Bongbong, may meeting siya. Tapos nakita kanyang umiiyak, papalapit sa kanya. Hindi ba siya hihinto? Aba, ewan ko, hindi ako si Bongbong. Hindi ka mahihinto kung ikaw si Bongbong. Marcos, na ating presidente, how much more ang ating Panginoon? He knows us. Alam niya kapag lalapit tayo sa Kanya. Hallelujah. No, kaya nga sinasabi dito, we have these children of God, become children of God, meaning we have direct access sa ating Panginoon. Hallelujah. No? Kaya nga, we can call Him God as our Father. In John 1:12-13, but all who believe Him and accepted Him, He gave the right, okay, to become children of God. This is empowerment of the Holy Spirit. Okay. Kaya sinabi kong empowerment from the Holy Spirit, kasi the right to become children of God. Meaning, hindi ka lang basta-basta anak. Ibig sabihin, kikilos ka according to the will and the power of God. Hallelujah. Anak tayo ng Diyos. Meaning, dati tayong hindi sa Diyos. Pero ngayon, tinanggap natin si Lord, patuloy tayong babaguhin ng Kanyang Santong Espiritu dahil tayo anak ng Diyos. Kikilos according to His will, according to His power. Tapos sabi po niya, in verse 13, they are reborn, not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Meaning, marereborn tayo according to the passion and to the plans of God. Hindi tayo na-reborn para sundin lang ulit yung human passion and plans. Na-reborn po tayo para masunod natin ang kagustuhan ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, they are reborn. Ibig sabihin na reborn, they are regenerated. Meaning, tayo pong mga anak ng Diyos na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas natin. In 1 John 5:1 said, everyone who believes. Yung believes dito, hindi lang naniniwala sa pamagitan ng kaisipan. Yung believes dito, ito yung as we trust the Lord in our heart, that Jesus is the Christ, has become a child of God. And everyone who loves the Father loves His children too. Paano ko sasabihin? Yung tayong mga magulang, we love our children. No? Isa kang halimaw na magulang kapag hindi mo minamahalang yung anak. Pero I believe wala pong ganyan na katinuan na nasa tamang pag-iisip ng kanyang anak, iiwanan niya. Tayo po, binigyan ng pagkakataon na maranasan natin ito at sinasabi ng Panginoon, sa pamagitan ng ating Panginoon, tayo po ay naging anak ng Diyos. Alam mo kagandahan ng anak ng Diyos? Ito po yung kinaiinggitan ng mga angels. Kasi mga angels, hindi po sila anak ng Diyos. Tayo pong mga tumanggap sa ating Panginoon, tayo po yung binigyang karapatan tawaging anak ng Diyos. Hallelujah. Pangalawa, sa mga angels, hindi po namatay ang ating Panginoon. Sa ating mga tao, namatay ang ating Panginoon sa krus. Amen. Ito yung greatest blessing natin. Hindi lang yung makapunta ng langit. No? Hindi lang yung greatest blessing, hindi lang yung makapunta ka ng langit. Ang greatest blessings, magmula sa araw na to, o magmula sa, nung tinanggap mo si Lord sa lupa, naging anak ka na niya. And you can call God as Father. Yun yung greatest blessings. Hallelujah. No? Ano pang kagandahan ng mga anak ng Diyos? No? In Romans 8:17, now if we are children, sabi mo children, then we are heirs. Ano yung heir? Tagapagmana. Heirs of God and co-heirs with Jesus. Kung ano yung sa ating Panginoon, kung ano meron ng ating Panginoon, meron din tayo.
Hallelujah. No, hindi katulad nung kwento. Namamatay na lang yung tatay. Anak, huwag niyong kalimutan na meron tayong excited yung mga anak. Tay, ano po yun? Sabihin niyo na, huwag niyong kalimutan, meron tayong, Tay, sabihin niyo na, nandito kami lahat. Meron tayong kayabangan. Hindi po yan ganon. Hallelujah. We are co-heirs with Christ. Ibig sabihin ko, anong meron ng ating Panginoon? Meron din tayo. And if indeed we share in His suffering in order that we may also share in His glory. Yes, may mga sufferings dito, pero hindi na tayo kailangan pambapako sa cross. Hindi yung sinasabi niyan. Yung sinasabing suffering, yun yung persecutions na kapag tayo'y born again. Di po ba maging sa mga... Kung ikaw ang unang-unang na-born again sa tahanan nyo, ang daming mga batikos sa'yo. Kung ikaw ang first na-born again, ikaw'y born again sa eskwelahan, ang daming bumabatikos sa'yo, ang daming mga persecutions. Sa trabaho, ang daming mga persecutions. But be ready. Okay? Wag mong tanggihan mga yan dahil we will share in the glory of Jesus Christ. Kasama tayong iaangat ng Panginoon. Amen. Sabi rin ng Galatians 3:29, ito yung kagandahan rin na anak ng Diyos. Now that we belong to Christ, you are true children of Abraham. You are His heirs, and God's promise to Abraham belongs to you. Ano yung meron kay Abraham? Abraham, he was rich in silver, gold, and livestock. Okay? Hindi lang yon. Those who bless him will be blessed. And those who curse him will be cursed. Hallelujah. No, yun yung blessing kay Abraham. Ibig sabihin, tayo po, hindi lang tayo iningatan ng Panginoon, yung buhay na naka-align sa atin, hindi basta-basta, hindi yan just. Okay? Yan yung buhay na yan, yung katulad ni Abraham, na hindi magkukulang. No, kung tayo po yung mga anak ng Diyos. Amen. No? Tapos Galatians 3:9, those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Hindi tayo blessed because of Paul, hindi tayo blessed because of John or Peter. We are blessed along with Abraham. Hallelujah. No, si Abraham, wala kang maririnig kay Abraham na siya ay nagkulang. Kundi pag alis pa lang sa kanyang bayan, pinagpapala na siya ng Panginoon. Hallelujah. Galatians 4:7 said, so you are no longer slave, but God's child. And since you are God's child, God has made you also an heir. Alam niyo, kapag ikaw anak ng Diyos, kapag ikaw umalis at bumalik sa Panginoon, hindi ka magiging slave, kundi magiging anak ka pa rin ng Panginoon. Just like the prodigal son, nasabi ng anak, tatay, hindi na ako karapat-dapat maging anak mo, kundi ibilang mo lang ako, isa sa mga servant mo. Alam mo bakit hindi nangyari? Kasi ang kausap niya, tatay niya. Hindi pwede sa ama na ang kanyang anak maging utusan na lang. That is the same thing with us, with our Father. Kapag bumabalik tayo sa ating Panginoon, anak pa rin tayo ng Panginoon. Yes, nagkakasala tayo. Pero kapag bumalik tayo, humingi ng tawad, pinapatawad tayo ng Panginoon because we are His children. Meron ba dito na ama na humingi ng tawad sa kanyang anak? Ayoko na, nakalimakan na. Meron ba? Hallelujah. Hallelujah. No? Kaya nga i-restore tayo ng Panginoon bilang anak niya, hindi bilang utusan. Kaya nga regeneration by the Holy Spirit has made us blessed children of God. No? Pinagpapala tayo ng Panginoon. And third, the regenerating work of the Holy Spirit gave us the power and authority of Jesus Christ. No, alam mo, napakaganda po ng message na to. In Ephesians 2:6, for He raised us from dead. Okay, wag niyo pong iwanan yung regenerating work of the Holy Spirit that we are born again, that we are His children. And third, we have this power and authority of Jesus Christ. For He raised us from the dead. Ibig sabihin, na-separate tayo, pero ngayon connected na tayo.
along with Christ and seated us with Him in heavenly realms because we are united with Jesus Christ. Nangyaring lahat niyan because of the relationship we have sa ating Panginoong Jesus. Okay? Hindi yan ginawa, okay? Hindi yan yung something na basta na ibigay lang. Di po ba merong mga pinamanahan, minsan hindi mo alam? Ay, meron pala akong mana. Okay? Sa mga Pilipino, nasisira lang yung word. Sa ating mga Pilipino lang nasira yung word na mana. Sa mga Hudyo, kapag merong pinamana, hindi yan basta-basta binebenta. Kasi sa mga Pilipino, kapag, ay may mana ka. Ang tanong ng mga Pilipino, magkano kaya? Okay? Sa mga Hudyo, hindi pinalalawig yan, pinapaganda yan. Okay? Sa atin lang medyo, magkano? Makanyanya pala. Okay? Hallelujah. No? Meaning, we are still on earth, pero we are seated with Jesus already. Meaning, this seated with us, Him in the heaven realms, because of our connection with God, we have this power and authority. Kaya nga, we should not be defeated by the enemy. Kaya nga, kung tayo po ay merong temptation from the enemy, or may mga demon-possessed, hindi dapat tayo matakot because we have the power and authority of Jesus Christ. Hallelujah. Kaso kapag yung iba, kapag nakikita, demon-possessed, pastor, saan niya yung pastor, nuko, kasyas na. We have this power. Why? Because of the Holy Spirit who lives in us. Kaya nga merong regeneration process ang ating Panginoon. No? Kaya nga, hindi natin inaalaw, okay, tayo po ay victorious na because we are with Jesus. Pero magiging talunan lang po tayo kapag inaalaw natin si Satan na talunin tayo. But actually, we are victorious with Jesus. Kaya sabi ng John 6:33, take heart, I have overcome the world. No? Sabi ng Panginoon, in this world you will face many troubles. But take heart. Sino yung nagsabi nito? Ang ating Panginoon. But take heart, I have overcome the world. It's something to be grasped. No? Something na i-enjoy natin yung power and authority ng ating Panginoon. In Ephesians 1:18-23, sabi niya, I pray that the eyes of your hearts may be enlightened. Ibig sabihin, maintindihan niyo yung mga bagay na to, in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Ano po to? And His incomparably great power for us, who believe that power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead. No, ito yung Holy Spirit na pinag-uusapan natin na meron tayo na siya yung nagbigay ng kapangyarihan parang ating Panginoon ay mai-resurrect no mula sa patay, no, sa kamatayan. And seated with Him in His right hand in the heaven realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in this present age, but also in the one to come. Okay. Yung pinapaniwalaan natin, yung authority, yung binibigay sa atin na power from the Holy Spirit, mas angat sa lahat ng pangalan dito sa mundo. Angat pa yan sa pangalang Kibuloy. No, kasi sabi niya, siya na yung may-ari ng langit at lupa. Okay? Angat pa yan kung sino pa. Ibig sabihin, yung pangalan ng ating Panginoon is above every rule, every authority, every power, every dominion, every name. Name it. No, kahit sa COVID-19, mataas ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga yung COVID-19, sumuko, no, yumuyuko lang sa pangalan ng ating Panginoon. You know kung gaano ka-powerful ang pangalan ng Panginoon? No, meron ako nabasa, no, and also someone shared to me this story. Pumasok siya na-recruit siya, actually, first-timer, no, sa Satan Church. First-timer yung taong ito sa Satan Church.
Nandun siya sa bandang likuran. First timer. Kasi first timer, di pa alam ang ginagawa, di ba? Meron bang tayo first timer? Di ba na first timer natin, dito sa church, din natin alam kung anong ginagawa? No? Oh, magtas ng gamat. Tas kepen, feeling. Okay? Nagigigaya lang tayo. Dumating si Lucifer. Nakita yung mukha ni Lucifer. Nakita kung sino si Lucifer. In-introduce ng MC kasi. Let's welcome! Okay? Alam niyo yung first timer sa Satan Church, ang sabi niya, napabulalas. Ano yung bulalas? Whisper? Yung mahinang tinig. Nasabi niya, Jesus Christ. Alam niyo yung pinakilalang Lucifer, lumuhod. 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 Ganon ka-powerful yung pangalan ng ating Panginoon. Kaya He can break your walls. He can break also yung mga stony part ng puso natin, yung mga kabuktutan, no? Kayang tanggalin, kayang patawarin ng Panginoon. And God placed all things under His feet and pointed to Him the head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Hallelujah. Alam niyo, sabi ng Galatians 3:28, there is no more Jews nor Gentiles. Alam mo tawag sa atin right now, Hudyo ka man o Gentile ka man, Israeli ka man o Pilipino, kapag ikaw'y tumanggap sa ating Panginoon, isa lang ang tawag sa atin, Christians. At kapag tayo nag-start magpuri, Hudyo ka man o Gentile ka man, Israeli ka man o Pilipino ka man, kapag ikaw'y nagpuri sa ating Panginoon, ang tawag sa iyo, church. Hallelujah. Hallelujah. No, yun yung power ng ating Panginoon. Because we have the tremendous power of Christ in us, we can go anywhere without fear to proclaim the gospel about Jesus. No, wala dapat takot. Kasi nga, we have this power and authority. No, binigyan na tayo ng hindi lang special power of attorney. Meron tayong absolute authority para gamitin ang pangalan ng ating Panginoon. Kasi yung iba, alam nila yung katotohanan, pero takot pa rin. Hindi ko alam bakit. Pero kapag namasyal, ready to share yung lugar. Yung pagkain, ready to share. Pero yung, by the way, kayo po ba'y natutuwa at tuwang-tuwa na kayo ay tumanggap sa ating Panginoong Yesus? Kayo po ba talagang nasisiyahan sa buhay Kristiyano na kasama ang ating Panginoon? Ba't di natin na-share? Pero kapag pumunta sa ibang lugar, may bagong restaurant, pinipicturan, ready to share. Hallelujah. Tapos sasabihin pa, feeling happy. Hallelujah. 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 Can you shout hallelujah? Pero kung hindi mo sinishare yung word ng ating Panginoon, yung salvation that you have right now, nakakayang sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. May kasama ko. Matthew 28:18-20. Then Jesus came to them and said, ito after ng resurrection ng ating Panginoon. Kasi ng ating Panginoon, babalik na siya sa langit. Ito sabi ng Panginoon. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, kung alam natin yung authority ng ating Panginoon, kung nagsasubmit tayo sa ating Panginoon, babasahin mo yung verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations. Sino nagsabi niyan? Sino nagutos niyan? So kung hindi mo sinusunod yan, ang tatawag sa'yo? Ano tawag sa'yo kapag hindi mo sinusunod yan? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
and teaching them to obey everything I had commanded you. And surely I am with you always to the very end of this age. Or the very end of the age. Hallelujah. Alam niyo po ba maraming napapahamak? Alam niyo po ba kaya kayo naligtas because merong tao na nagpagamit kay Lord para marinig mo mensahe ng Panginoon? Alam mo bang merong tao na kinomission ng Panginoon para ipanalangin ka upang ikaw'y maligtas? Alam mo rin ba na merong tao na nung una ninervyos nung i-share yung word sa'yo, pero nilabanan ang takot at nervyos para lang i-share yung gospel sa'yo? Pero hanggang ngayon, nakaupo pa rin. Okay na yung sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, magtaas ng kamay. Pero whenever we worship God, na tinaas natin yung kamay, sinasabi natin, Lord, sinusuko ko ng buhay ko. Susunod ako sa'yo. Yun yung word. Kaya natin tinataas ang ating kamay in worshiping God, sinasabi lang natin, Lord, suko ako, susunod ako sa'yo. Hallelujah. Alam niyo po ba, ang COVID-19, sabi ng May 2021, noong May 2021, because available na yung vaccine, 1.82% na lang ang mortality rate. Yung mga namamatay, 1.82 na lang. Pero kapag walang Panginoon yan, walang Jesus yan, sure, patay din sila. Mamamatay din sila. Ba't tayo mga Kristiyano nandirito? Alam natin yung gamot. Sa mga namamatay at mamamatay, alam natin yung solusyon na sila'y mabubuhay through all eternity with God. Alam natin ito. At sana, dahil alam natin ito, i-share natin. Huwag natin yung pangdamot. Kung alam mo yung gamot sa COVID-19 at maraming namamatay, hindi ka ba matapang na sabihin, eto yung gamot. Hindi kayo mamamatay kapag tinanggap nyo to. Tama? Yung mga wala sa ating Panginoon, mamamatay yan, mapapahamak yan, and we know the cure. And this cure is in our life. Kailangan nating i-share. Sa mga mahal natin sa buhay, sa mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, kakilala natin. Dahil without Jesus in their life, 100% mamamatay sila. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya tayo nire-regenerate ng Holy Spirit to be used by God for His glory. Na hindi lang para tayo ipagpalain, kundi magamit ang buhay natin. This is the reason why we're still alive. Buhay pa tayo sa oras na to. Para magamit tayo ng Panginoon. As He said, go and make disciples of all nations. The word is of all nations, in all places. Hindi lang sa pamilya mo, in all places. And teaching them as you disciple them to obey the Lord. Hallelujah. Alam natin, ligtas po tayo because we have the cure. Natananggap na natin ang ating Panginoon sa buhay natin. Nasa atin na lang ang pagkilos. Acts 1:8 said, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. He will empower us. He will give us this power and ability to be a witness. Ang word ng Acts 1:8, yun yung after the word ng Matthew 28:19-20. Kadugtong yan yung Acts 1:8. But you will receive power. He will empower us to share the word of God, the cure. To be my witnesses, says the Lord. Dahil alam ng Panginoon kapag wala, hindi tayo pagagamit, marami mapapahamak. Parang sinasabi mo lang sa kanila, see you in hell. But we have the cure.
we have the name of the Lord Jesus Christ working in our life. Sana sa ating buhay na nandirito ngayon, ipahayag natin ang mabuting balita. Amen? Amen? So the generating work of the Holy Spirit, life in the Spirit by being born again, right to become children of God, power and authority of Jesus Christ. 1 John 3 said, no one is born of God will continue to sin. Bibigyan ko ng diin, no one is born of God will do nothing. Because God's seed remains in them. This life remains in us. This life, this empowerment remain in us. They cannot go on sinning because they have been born of God. Hindi na tayo magkakasya, hindi na tayo yung walang gagawin. Hindi na tayo yung baliwalain lang ang utos ng ating Panginoon. This is how we know that children of God are and who are the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is the one who does not love their brothers and sisters. I am instilling to you right now, kung hindi tayo magpapahayag ng salita ng Diyos, we are not doing the right thing. Kaya nga, God lives in us, and His Holy Spirit is within us. Dahil nais ng Panginoon, makakilos tayo upang marami ang maligtas. Maraming makakilala sa ating Panginoon at maunawaan nila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay nila. And this is the empowerment of the Holy Spirit. This is the regenerating work of the Holy Spirit. And true born-again Christians will always obey God's will. Amen? Amen? Kaya tayo binabago ng Panginoon from glory to glory dahil nais ng Panginoon na tayo makasunod sa nais ng Panginoon. You are here right now, naririnig mo yung 10,000 souls. May part po tayo doon. Hindi lang tayo atin, may part po tayo doon. You are now in this church, meron po tayong part doon sa 10,000 souls. Ibinigay po yung vision na yan sa ating senior pastor para lang marinig, no? Para meron tayong part. Para mag-take part po tayo. Sumali po tayo sa vision na binigay ng Diyos sa ating senior pastor. And this is to be used by God. Kaya nga po may regenerating power of the Holy Spirit. Amen? So patuloy po tayo sa paglilingkod. Patuloy po nating namnamin ang born-again experience, maging yung empowerment sa ating Espiritu sa buhay natin, maging yung power and authority ng Panginoon sa buhay natin. Na ba, sa oras pong ito, lahat ay mag-desire na makakilos ng Santong Espiritu sa buhay natin at maligtas ang mga mahal natin sa buhay. Habang tayo